Ma'am, what's your poison? Tanong ng bartender. Kahit ano. Or juice na lang. Sagot ko habang hindi pa inaalis ang tingin sa pintuang pinasukan ni Dan. Nagmamatsyag po kayo, no? Asawa niyo ba o boyfriend? Bigla naman ako nagulat sa tanong ng bartender. Mukhang sanay na siya sa ganito sa araw-araw ba naman niyang pagtatrabaho dito sa bar. Oo eh. Asawa kong pumasok doon sa VIP room. Naku ma'am, palagi pong may tao dyan. At exclusive lang yon para sa kanila. Bawal ang iba pumasok. Actually, pareho silang lalaki sa loob eh. Wala akong napasok na babae dyan, ma'am. Saad ng bartender. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Tamang hinala ko. Pagbukas ko ng pinto ay bumulaga sa akin ang asawa ko na may kahalikang iba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sign the papers. And we're done. My voice sounded high and defensive. He was leaning down on the open hood of a rusted and run-down car when he looked up and met my eyes. Napalunok ako. Tinignan ko ang kabuuan niya. Tila tumigil ang tibok ng puso ko. He looked like a mess. His face was greasy. His blue shirt was as dirty as his face, but boy, he looked the same. I shifted my eyes back to his. He looked overwhelmed though. Dapat lang. I've changed. A lot. Sa puso at isip. Kung kaya ko lang baguhin ang mukha ko, ay binago ko na. Makalimot lang ako sa nakaraan. I took a deep breath. Let's make it legal, I said. I darted my eyes on him. I made sure na makukuha ko lahat ng reaksyon niya so I know where to attack him. After all, alam kong kahinaan niya. Nananatili siyang nakatitig sa akin. Annulment, I said. I'm so much wiser now. Hindi na ako ang dating Candy na in love sa kanya. Kung meron mang version 30.0, baka nakuha ko na. He didn't look shocked but confused at the same time. Hindi ko nga lang alam kung saan. Sa sinabi ko ba o sa muli naming pagkikita matapos ng 10 taon? Napangiti siya. Kumunot ang kilay ko. Para saan? The look on his face tasted like an old, salty wine I had to swallow. What? Nakangisi niyang tanong habang nakakunot ang noo. Bakit ba siya nagtataka? Gustong gusto naman niya to, diba? Sumilay ang pantay-pantay at mapuputi niyang ngipin. His smile. It was so familiar to me. Yep, I want an annulment. I managed to sound like a boss though. He laughed again. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Lalo pa siyang natawa. Welcome home, wife. Yuck. Nakakadiri. Nagtagis ang mga pangako. His voice as familiar as his face. It reminds me something pain. Home. Kumalat sa puso ko ang mapait na nakaraan. Lalo ko lamang naramdamang kailangan ko nang tapusin ang lahat sa amin. Everything has changed now. A lot. I am not your wife anymore. Matitigas ang bawat bigkas na binitawan ko. Ilang ulit kong pinaghandaan ang araw na to. At ang mga linyang dapat kong bitawan sa harapan niya. Ilang taon kong pinag-aralang mabuti ang emosyon ko kapag kaharap ko na siya. And yes, there's no turning back now. We both know na matagal nang tapos ang relasyon namin. 9 fucking years. I thought to myself. Bakit ba pinatagal ko pa ng ganong katagal gayong pwede ko naman sana itong gawin noon? Sinayang ko ang 9 na taon na yon. Let's end everything. Ipapaanal ko ng kasal natin.
Kasi yun naman talagang dapat noon pa, I said. Ginamitan ko pa iyon ng pinal na tono. Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil sa wakas ay nagawa ko ding sabihin sa kanya yon. Good job, Candy. Annulment. It was a casual statement pero pakiramdam ko isa iyong napakalaking tanong sa harapan ko. Yeah, annulment. I said, rolling my eyes. Tumango siya. Bumalik ka for that? Saad niya. Yes. This is the reason kung bakit bumalik ako. The only reason. Matigas kong tugon. He just looked at me and just smiled. Yung mapang-asar na ngisi. Oh, that face. Very familiar face. I just remember that day sa isang bar at ang mga oras na wala siya sa tabi ko. Puro inom at barkada lang inaatupag. Papakinabangan ko muna ang yaman mo bago ako pumirma sa annulment na yan. No, I answered. And my world began to stop. I now pronounce you husband and wife. Masayang bati ng father na nagkasal sa amin. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Malawak ang ngiti at kumakabog ng malakas ang aking dibdib sa sobrang saya. I am now Mrs. Candy Fulkerson. I was teary-eyed when I looked at him dahil hindi pa din ako makapaniwala sa mga nangyayari. But I saw a blank expression on his face. Siguro hindi din siya makapaniwala sa nangyari. But anyway, sa akin na din siya sa wakas. Sisiguraduhin ko na magiging masaya siya sa piling ko. Pagsisilbihan ko siya. Aalagaan. Hindi niya ito pagsisisihan. Naaalala ko pa nung una kaming magkita. Iha, do you still remember Dan? Nakakalaro mo siya dati. Dan, this is Candy, your Tita Ami's daughter. Do you still remember her? Narinig kong wika ni Tita Ivy. I was checking on my social media account when she said that. Tingnan ko kung ilan na nga bang nag-like at nag-comment sa pinost kong picture kanina with the caption na woke up like this. Pero ang totoo, nag-lip tint ako and face powder. Napangisi ako na makita kung gaano na kadami ang nag-react. Nakangiti pa ako nang magtaas ako ng paningin at bigyan ng pansin ang sinabi ni Tita Ivy. The moment I laid my eyes on him, tumigil ang mundo ko. Ang puso ko'y kumabog ng malakas at nahigit ko ang aking paghinga. Ang mga mata ko ay siya lamang ang nakikita at parang lumalabo na ang nasa paligid ko. How would I forget him? Si Dan. Crush ko na siya since elementary, high school, college. My God, bakit lalo siyang gumagwapo? Ang kinis-kinis sa mukha niya. Siguro araw-araw siya sa derma? This guy standing in front of me is the epitome of perfection. He was wearing a faded jeans and a pink shirt. Yes, pink. That hugs his muscular body. He is tall. Taller than the last time I saw him. About 6 feet or so. And when my eyes settled on his blue eyes, I felt my knees buckled even I'm sitting on a chair. And he looked so damn sexy with a smirk on his lips. Smirk? Why is he smirking? Anak, isara mong bibig mo, baka mapasukan ng langaw. Bulong sa akin ni Mommy at doon ay nahimasmasan ako. OMG, kaya pala nakangisi siya. Nakakahiya. Hi Candy, it's been a long time. Tipid niya pang sabi habang nakangisi pa din. Hi, how are you? Nauutal kong sabi habang nakayoko. At alam kong namumula na ako na parang kamatis. Hiyang-hiya talaga ako. Mahinang tumawa si Tita Ami. Hindi man siya nagsasalita, pero nakikita akong nanunudyo niyang mga mata. Mukhang may dalaga ka na, Ami. At napakagandang bata. Dalagita ka pa nung umalis kami. Ilang taon ka na ba, Iha? Tanong ni Tita Ivy sa akin. 18 na po ako. At ready na pong maging kabiyak ng anak niyo. Gusto ko pa sanang idagdag.
My mom and his mom were best of friends pero nagkahiwalay sila na pinili ni tita na mag-migrate sa US. And God knows kung paano ako sobrang nalungkot nung umalis sila. Sa mga social media ko na lang sila nakikita. Pero si Dan ay madalang mag-upload ng mga pictures. I sent him messages before but minsan lang siya mag-respond. Minsan pa hindi nagsisi ng message pero inintindi ko dahil busy siyang tao. Kaya tumigil na lang ako. Nag-iisang anak lang din siya na kagaya ko. Katulong din siya ng daddy niya sa pamamahala ng mga negosyo nila. Pero since nung namatay si Tito, ang daddy niya, nag-decide si Tita Ivy na dito na manirahan ulit. Pero hindi ko inaasahang kasama si Dan sa pagbalik. I can't believe you've grown up so fast, Iha. Tita Ivy stated. San pa ba magmamana? Di sa mommy. Ano ka ba, Ivy? Pagmamalaki pa ni mommy kay Tita Ivy. Mom? Sabi ko sabay siko sa kanya. Napatingin ako ng bahagya kay Dan at nagulat ako nang nakatingin din siya sa akin. Napababa na lang ako ng tingin at napakagat sa labi. Matagal magkatsikahan sila mommy at tita. Habang kami naman ni Dan ay tahimik lamang. Kunwari nagsiselfone at magsasalita ng kaunti kapag tinatanong. Ganon din si Dan. Hindi ko siya matingnan dahil pakiramdam ko ay nakamasid siya sa akin. Bakit ba ako mahihiya sa kanya? Samantalang kinakabayo ko siya noon. Yung sinasakyan ng likod. Tapos minsan naglalaro din kami ng Barbie kasi request niya yon. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano. Weird lang. Matapos ang pangyayaring yon, agad kong hiningi kay tita ang number niya. Palagi ko siyang tinetext pero hindi niya ako nire-replyan. Siguro busy lang siya. Sinubukan ko din siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Nawala na ako ng ganang kulitin siya. Ang dami-dami namang nagkakagusto sa akin, ano? Kinabukasan, inutusan ako ni mommy na magdala ng niluto niyang carbonara sa bahay nila Tita Ivy. Since hindi naman ako busy, sumunod na lang ako sa utos niya. Feeling ko ay talagang botong-boto si mommy kay Dan. May balak siguro sila ni Tita Ivy? Ang swerte ko naman sa future in-law ko. Naglagay lang ako ng lip tint at powder. Nag-doorbell ako sa bahay nila Tita Ivy at agad naman akong pinagbuksan ng kasambahay nila. Hi po, tita! Excited kong sabi sabay beso sa kanya. Ay nako, Iha! Bakit ikaw pang nagdala niya? Nakakahiya naman. Ay teka, I'll call Dan. He's upstairs lang naman eh. Tugon naman niya. Magsasalita pa sana si tita nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon ng isang gwapong nilalang. Candy? What are you doing here? His baritone voice asked. I can hear my heart pounding so fast. Walang lumalabas sa kahit anong salita sa bibig ko. Nagatid siya ng food na niluto ni Tita Ami mo, anak. Carbonara. Diba favorite mo yon? Saad ni Tita Ivy. It's not my favorite. Malamig nitong saad habang papalapit naman sa amin ni Tita Ivy. Kukuha lang ako ng juice ha, Iha. Wait lang. Nagmamadaling umalis si Tita Ivy. Lalo na akong hindi makapagsalita dahil ang lapit niya na sa akin. I know what you're doing, and I don't like it. He cut me off. What are you talking about? Pagmamaang-maangan ko kahit alam ko naman ang tinutumbok niya. Naninikip ang dibdib ko bigla dahil sa kirot. You keep texting and calling me. You need to stop. But why? Close friend naman tayo, hindi ba? Ayaw mo ba? Tanong ko. I'm already in a relationship. Parang binudbura ng asin ng mahapdi kong puso. Bakit ang sakit? Simple lang ang naging kasal namin. Yung reception, mga design, at pili lang din ang mga bisita. Tahimik pa din siya habang ako'y mapupunit na ang labi sa kakangiti. Biruin mo? Aayaw pa siya? Sa akin din naman palang bagsak. Niyakap ako ni mommy ng mahigpit. Naluluha niyang pinagmasdan ang mukha ko. Parang kailan lang karga-karga pa kita. Ngayon ay may asawa ka na. Sabi niya. Agad na nagunahan magpataka ng mga luha ko at niyakap ko siya na mahigpit. I'm sorry, mommy. I'm sorry. Umiiyak kong sabi. Shh, you don't have to say sorry, anak.
Ginusto talaga namin to ni Tita Ivy mo na mommy mo na din. At hinalikan niya ako sa ulo. Pa-English-English ka pa, mommy Asar ako sa kanya habang naluluha pa din. Kinurot niya ako sa tagiliran. Kung kami lang siguro sa singit na ako nito kinurot. Dan, aalagaan mo ang princess ko, ha? Sana mahalin mo pa siya at alagaan. Huwag mo siyang sasaktan. Habilin pa ni mommy. Sa dami ng sinabi ni mommy ay puro tang mo na lang ang sinasagot niya. Pagkatapos ng reception, dumiretso na kami sa niregalong bahay ng mommy niya. Isang malaking mansyon. Bukas naman ay pupunta kaming Boracay para sa honeymoon. Dapat ay out of the country kaso ayaw niya dahil madami daw siyang gagawin para sa negosyo. Umakyat na si Dan sa kwarto at sumunod naman ako. Nakita kong kumuha siya ng damit sa closet at walang babalang nagubad na lang basta sa harap ko. Napalunok na lang ako bigla. Shower lang ako. Paalam ko at agad na dumiretso sa banyo. Nagtagal ako sa banyo ng 1 oras at sinigurado kong nakapanghilod ng mainam. Dahan-dahan akong lumabas at nakita ko siyang nakaupo sa couch na tanging pajama lamang ang suot. May hawak-hawak din siyang baso na may lamang alak. Naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Kumuha ako ng damit sa closet na pamalit ko. Papasok na sana ulit ako ng banyo nang magsalita siya. Are you happy? That you ruined my life? He said. Ruined his life? Sa pagpapakasal sa akin? Nasira ang buhay niya? Tiningnan ko siya ng masakit. Pwede ka namang tumanggi sa pagpapakasal sa akin kung ayaw mo. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo, no? Pasigaw na sabi ko. Nung araw na yon ay inaasahan kong tututol siya pero nagdiwang ang puso ko nang wala akong narinig na pagtutol mula sa kanya. Tumawa naman siya ng pagak. Alam mo may sakit sa puso si mommy. Nawala na ako ng daddy and I won't risk her life. Bigla akong nanlamig sa sinabi niya. Kung iniisip mong plinano ko to, mahina akong saad. Napaigtad ako sa gulat nang inihagis niya ang hawak-hawak niyang baso sa pader. Nagkalat ang mga pera-perasong bubog nito sa sahig. Stop lying, you bitch! Nanilisik ang mga mata niyang sagot sa akin. Para siyang isang galit na tigre na kaya akong lapain. Hindi ko naasahan ang bahagi ng pagkatao niyang to. Bigla siyang tumayo papalapit sa akin at ramdam ko ang pangangatog ng tuhod ko. Napaatras ako at pupunta na sana ng banyo nang hilahin niya ang braso ko. I couldn't make a move. Hindi plinano? Sigaw niya sa mukha ko habang hawak-hawak pa din ang braso ko. I will make you fucking pay for this. Puno ng diin at bagsik niyang saad habang nakatungo ako dahil halos magkadikit na ang mukha namin sa lapit. By any chance, hinimatay na ako sa kilig pero ngayon ay dahil sa takot. Bakit ganito? Hindi ba dapat masayang first night ng isang mag-asawa? I will make sure that your life will be a living hell until you beg for your freedom. Sabi pa niya at marahas na hinatak ang tuwalya ko na naging dahilan para lumantad ang katawan ko. Binigyan niya ako ng isang mapagparusang halik. Nalalasahan ko ang dugo sa aking labi. Ayoko ng ganito. Nasasaktan ako sa ginagawa niya. I saw his eyes became dark with lust and adoration. Ngunit saglit lang yon at agad napalitan ng mabalasik niyang anyo. Para siyang isang demonyong gwapo sa harapan ko. Napalayad ako nang hawakan niyang mahigpit ang isang dibdib ko. Habang ang isa naman ay hinalikan at kinagat-kagat niya. May nararamdaman akong kilite pero mas nangingibabaw ang sakit. Pinagparte niya ang hita ko at hindi ko napigilang mapasigaw nang bigla niya akong pinasok. Umuulos siya sa ibabaw ko. He's groaning mercilessly. Nakikita ko kung paano niya nagugustuhan ang ginagawa niya sa akin. Naramdaman kong pabilis ang paggalaw niya sa ibabaw ko. And after one long thrust, he pulled his shaft and released his on my belly. Hindi kita bubuntasin. Never. He hissed sabay bangon at lumabas ng kwarto. Sunod-sunod nang nagpataka ng mga luha ko. Hindi pa din ako makagalaw dahil sa sakit ng ibaba ko at puso ko.
Para akong basahan na matapos gamitin ay basta na lamang itinapon. Nakatulog na lamang ako sa kakaiyak at sakit. Nagising ako kinabukasan na wala na siya at pumasok na daw sa trabaho. Siguradong hindi na matutuloy ang honeymoon namin. Nag-check ako ng phone at nakita ko mga message ni mom na mag-ingat daw kami sa biyahe. Biglang nag-init naman ang sulok ng mga mata ko. Gusto kong sabihin kay mama lahat. Hindi ko inaasahan na ganitong first day ng married life ko. Nag-ring ang cellphone ko at nakita ko yung mommy niya ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba. Humugot muna ako ng isang malalim at sinagot ito. Hi, Mommy, good morning. Pili kong pinagsigla ang boses ko. Good morning, Iha. Bakit nasa hotel si Dan? At saka may sakit ka daw? Di ba dapat papunta kayo sa Palawan? Bungad agad sa akin ni Mommy niya. Ano po kasi bigla pong sumama ang pakiramdam ko kaya nag-decide kami na i-reschedule na lang po muna ang honeymoon. Bakit? Magkakaapo na ba kami ni Kumare? Excited na saan niya. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Hindi kita bubuntisin. Never. Paulit-ulit na nag-replay sa utak ko ang mga sinabing iyon ni Dan. Wala pa po, Mommy. Any tips po ba from you? Sabi ni Mommy ko, expert ka daw doon eh. Pinili kong magbiro para mapigilang humikbi. Tumawa lang siya at matapos ang ilang minuto ay tinapos niya na ang call para raw makapagpahinga na ako. Nagpa siya na akong bumangon sana pero ramdam ko pa din ang hapde ng ibaba ko. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Kahit hindi makalakad ng maayos ay bumaba na ako para makapaghanda na makakain. Naglibot din ako sa bahay. The house was wealth and elegant. Halos puti at gray lamang nakikita ko. Mukhang kami lang dalawa dito dahil wala na akong nakikita ni isang kasambahay. Natulog muna ako pagkatapos kumain para makabawi ang katawan ko. Nagising ako ng bandang hapon para makapaghanda ng dinner namin. I set the table and put a candle para romantic ang ambience. Nagsuot ako ng sexy na dress, nagpabango, at naglagay ng kaunting makeup. Nandito na dapat siya ng 8 p.m. Excited na akong matikman niyang luto ko. Isang oras na nakalipas pero wala pa din siya. Baka nag-overtime or dumaan siya sa mommy niya? 3 oras na nakalipas, wala pa ding Dan na dumating. Nakatulog na ako sa sofa at halos paubos ng kandilang nasa mesa. Bigla ako nakarinig ng tunog ng kotse sa labas. Tinignan ko ang oras. 3 a.m. na pala ng madaling araw. Dali-dali akong bumangon para pagbuksan siya ng pinto at nag-ayos ng sarili. Hindi pa man ako nakakalapit sa pinto na magbukas ito kaagad. Parang sinaksak naman ang puso ko sa sumalubong sa akin. Nakaakbay siya sa isang babae na halos mahuhubaran na sa suot na damit nito. Mukhang lasing na lasing din si Dan. Bukas ang ilang butones sa polong suot nito. Gulong-gulo din ang buhok nila pareho. Nagtatawanan pa sila na parang wala ako sa harapan nila. Dan, nangangatal ang labi ko. Oh, may kasama ka pala sa bahay mo? Sino siya? Tanong ng babae. Don't mind her. Katulong ko lang yan. Sabi ni Dan. Ipaghanda mo ng pagkain ng kasama ko. Bilisan mo. Bulyaw niya sa akin. Palihim na humagikik ang babaeng kasama niya. Pinigilan kong bumagsak na babadyang luha sa aking mga mata. Ano pang tinutunganga mo dyan? Bingi ka ba? Galit na siya. Nagmamadali ako nagtungo sa kusina. Doon ko binuhos sa mga luhang nagbabadya na kanina ko pa pinipigilan. Lumabas ako sa kusina, dala-dala ang juice para sa babae niya, pero nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Nakaupo si Dan sa sofa habang ang babae nakakandong sa kanya habang naghahalikan sila. Nagdilim agad ang paningin ko. Hindi na nila ako nirespeto. Yung hawak-hawak ko na malamig na juice ay binuhos ko sa kanilang dalawa. Agad na napasigaw ang haliparat na babae sa gulat. Magawalang hiya kayo. Galit na galit ko ang saad sabay hila sa buhok ng babae. Kinaladgad ko siya palabas habang hila-hila ko pa din ang buhok niya. Pinagsasampal ko pa ito dahil galit na galit ako. Tararamdaman ko ang isang kamay na bakal sa sobrang higpit ng kapit niya sa braso ko.
What the hell you think you're doing? Nalilisik ang mga mata niyang tanong sa akin. Ikaw, ano sa palagay mong ginagawa mo sa akin? Balik tanong ko sa kanya. Gagawin ko kung anong gusto ko dahil bahay ko to. Sino ka ba sa palagay mo? Asawa mo ko. Baka nakakalimutan mo ang kakakasalang natin. Asawa? Pagkakitong tumawa. You're just one of my sluts. Remember that. Dagdag pa nito. At dahil pinaalis mong babae ko, you have to pay for it. Nakita ko kung paano niya inalis ang sinturon niya. Akmang aalis na rin ako. Nang hinila niya ang buhok ko at itinulak sa sofa. Agad niyang pinunit ang damit na suot ko. At sa muling pagkakataon, inangkin niya ako ng walang pakundangan at walang ingat. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko upang mapigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Pagmulat ng mga mata ko, ang pamilyar na kagamitan sa kwarto ang nabungaran ko. At huling natatandaan ko ay nasa salas kami habang napailing na lang ako dahil ayoko matandaan ang nangyari kagabi. I told myself na hindi ako magtatanim ng galit sa kanya. Naiintindihan ko siya. At nagagawa niya lang yon dahil galit siya. Kaya akong magtiis para sa kanya. Nasasanay din ako. Kahit paulit-ulit niya akong saktan, paulit-ulit ko din siyang papatawarin. Kinuha ko ang cellphone at nakita ang 11 AM na pala. Dali-dali akong bumangon para maligo. Magluluto ako para sa pananghalian ko. Aabalahin ko na lang ang sarili ko sa gawaing bahay dahil wala namang mga kasambahay dito. Matapos kong kumain ay naisipan kong maglinis ng bahay. Inuna ko ang kwarto ko sabay pinuntahan ang kwartong tinutulugan ni Dan. Alam kong umalis na siya para pumasok sa opisina. Pagbukas ko ng pinto ay kaagad kong naamoy ang pabango niya. Nakita kong malinis pa rin ang kwarto niya. Naupo ako sa may kama niya at hinaplos ang unan. Namimiss ko na kaagad siya. Nakita kong may ilang maruruming damit kaya kinuha ko na iyon para labhan. May mga bakas pa ng lipstick ang ilang polo niya. Napapikit na lang ako para mapigilan ng pagluha. Nagdaan ang mga araw, linggo at buwan, walang nagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na siya naaabutan tuwing umaga dahil late na din siya umuwi. Ginagamit niya ako kung kailan niya gusto. Nagdadala ng mga babae dito. Madalas sa mga bar. Umaalis din siya ng walang paalam. Minsan nagtatagal ito ng wala ng ilang linggo o araw. Nais ko siyang tanungin pero natatakot akong ipamukha niya sa akin wala akong pakialam sa buhay niya. Gusto ko din sanang mag-work dahil naiinip ako dito sa bahay. Hindi din niya ako pinapayagang lumabas. Kung papayagan man ay kay mommy ko at sa mommy lang niya. May kasama pang driver. Pakiramdam ko ay isa akong preso. Kasalukuyan kaming nasa dinner sa isang restaurant dahil nag-aya ang mommy niya. Hindi man lang niya ako nagawang sunduin. Pinapuntahan na lang ako sa driver. Nakita ko silang nakaupo na. Nasalubong ko ang mga mata niyang matiim ang pagkatitig sa akin. Anak, bakit parang namamayat ka? Tanong ni mommy. Masyado ka bang pinapagod nitong si Dan? Nanunukso ngunit halata ang pag-aalala sa mukha niya. Mom naman. Namumula naman ang pisngi ko. Alam ko kasi ang tinutukoy niya. Nagmamadali na silang bigyan tayo ng apo. Turan pa ni Ivy. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Dan at hinalikan pa ang aking ulo. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Yes, tama ka. Gustong gusto na naming magka-baby. Sabi pa ni Dan. Napaawang ang labi ko. Ang sarap pakinggan. Alam kong nagkukunwari lang siya. Pero paniniwalain ko ang sarili ko na totoo ang nangyayari. Sasamantalahin ko na lang ang pagkakataon. Bigla ko siyang niyakap dahil ngayon ko lang ito magagawa. Ilan bang plano niyong baby? Tanong ni mommy. Mga isa lang po. Sabi ko. Isang dosena? Napahagalpak ng tawa ang mommy niya at nakita ko kung paano manlaki ang mga mata ni mommy. Ikaw talagang bata ka? Pinagkukukurot ako ni mommy. Ouch! Joke lang, mommy! Pangiiwas ko.
At lalong sumiksik kay Dan na niyakap naman ako. Hindi ko alam na pareho pala kaming magaling umate. Gusto ko nga po sana ng isang basketball team. Kaya lang, baka mahirapan naman ang mahal ko. Sabi pa ni Dan. Ay, ang sweet naman, Ivy, ng anak mo. Natatawang tura naman ni Mom. Nangingilid ang mga luha ko. Ang sarap pakinggan. Sana totoo ang lahat ng ito. Pagkatapos naming kumain ay dumiretso na kami ng uwi. Pinagbuksan pa ako ni Dan ng sasakyan. Nauna nang umalis si na Mama sa amin. Dan, what the hell are you wearing? You look like a whore. Pinangangalandakan mo bang katawan mo sa mga lalaki? Sigaw niya kaagad sa akin. Tapos nang palabas. Nasa realidad na kami. Nabigla naman ako sa tanong niya. Napatingin ako sa suot ko. Naka-dress akong above the knee na medyo fit sa akin. Wala naman ako nakikitang masama sa suot ko. Ano bang sinasabi mo? Okay lang naman ang suot ko para nga ako magnininang. Mahinahon ko pang tugon sa kanya at kahit nasasaktan ako sa sinabi niya, nagulat ako nang hablutin niya ang braso ko. Gusto mo bang mangakit ng ibang lalaki, ha? I wouldn't be surprised if you're fucking someone else. Sumbat nito sa akin na hindi ko alam kung saan ang galing. Nabigla ako at hindi ko napigilan ang kamay ko na dumapo sa pisngi niya. Pagdudahan mo na ako sa lahat. Huwag lang pagiging tapat ko sa'yo. Hindi mo ako kagaya. Giit ko sa kanya. Nakita akong namulang pisngi niya mula sa sampal at nalilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin. Umamba siyang sasampalin ako. Naipikit ko na lang ang mga mata ko at hinintay na lumapat ang mga kamay niya sa mukha ko. Damn you! Sigaw niya at naramdaman ko na lang ang kamay niya sa bato ko at siniil ako ng halik. Ramdam ko ang mapagparusa niyang halik. Pakiramdam ko ay nagsugat ang mga labi ko at nalalasahan ko ang dugo. Pilit ko siyang itinutulak. I can feel his tongue-seeking entrance. Nagpaubaya ako. Nalulunod na ako sa kanyang halik. Lalo niya pa akong hinapit sa katawan niya at natagpuan ko na lang ang sarili kong nakaupo sa mga kandungan niya. Naramdaman ko nang nakapasok ang dila niya sa aking bibig at nakikipaglaro sa aking dila. Bulta-bultaheng kuryente ang nararamdaman ko. Bumaba ang halik niya sa aking mga panga, pababa sa may leeg ko. Hindi ko mapigilan ng ungol ko nang maramdaman ko ang labi niya na hinahalikan ng dibdib ko, habang maingat na minamasahe ang isa. Naramdaman ko din ang marahan niyang pagkagat at bahagyang paghila. Napabalik kami pareho sa realidad nang may kumatok sa bintana ng kotse. Ma'am, sir, okay lang po ba kayo dyan? Tanong ng guard. Shh! Nakakahiya. Akala ko ay magbabago ang pakikitungo niya sa akin dahil sa nangyari ng nagdaang gabi. Naramdaman ko kasing may iba sa haplos at halik niya pero mukhang maling akala lang yan. Sino bang niloko ko? Kasalukuyan ako naghahanda ng umagahan. Umaasang sasaluhan niya ako. Ipinagbalot ko pa siya ng pagkain para mamaya sa lunch niya. I would love that. Alam mo namang ikaw lang ang pinakamaganda sa mga mata ko. Malambing na saad ni Dan. Ang sarap sana pakinggan kung sa akin niya sinasabi yon, pero may kausap siya sa phone. I know, but it doesn't matter. I'll always make time for you. Nakangiti pa nitong sabi. Hindi niya ako pansin dahil nakatalikod siya sa akin. Alright, see you later. I miss you. Parang tinusok naman ang karayom ang puso ko. Mga salitang gusto kong marinig sa kanya pero sa iba niya sinasabi. Bigla siyang humarap sa akin matapos ibaba ang cellphone. Hindi ko nakitaan ng pagkagulat ang mukha niya. Akma siyang lalagpas sa akin pero pinigilan ko siya. Dan, nagluto ako. Kumain ka muna bago ka pumasok sa trabaho. May pack lunch din akong inihanda para sa'yo. Nakangiti kong saad sa kanya. Tinabig niya ang kamay ko nakahawak pala sa kanya. Hindi ko napansing napahawak pa ako nang pinigilan ko siya. Huwag mo akong hawakan. I don't eat trash. Sabi niya at matalim na naman ang tingin sa akin.
Na makaalis siya ay doon na nagsipataka ng mga luha ko. Agad ko naman itong pinunasan. Anak, sino yung nakayakap kay Dan sa picture na nakapost sa Facebook? Tanong ni Mama habang kausap ako sa cellphone. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil hindi ko pa nakikita ang picture na sinasabi niya. Mukhang close na close sila. Saan ba yon? At bakit hindi ka kasama? Dagdag pa ni Mommy. Siguro ay naghihinala siya sa estado namin ni Dan. Pero hindi ko aaminin yon. Baka masabi niya sa Mommy ni Dan at mag-away pa sila. Ayokong tuluyan akong kamuhian ni Dan. Baka naman katrabaho lang, Mommy. Kilala mo naman yon, masyadong malapit sa mga empleyado niya. Pagsisinungaling ko sa kanya. Mukha namang hindi empleyado masyadong maganda. Sad pa ni Mommy. Mas maganda pa ba sa akin? Hindi naman ako papayag niyan. Tsaka Mom, hindi papatokso sa iba yon. Wala ka bang tiwala sa alindog ko? Manang-mana kaya sa'yo to. Siguraduhin mo lang anak. Love na love kita. At ayoko masasaktan ka. Mahal ako ni Dan, Mommy. Hindi niya ako sasaktan. Don't worry. Pagkatapos naming mag-usap ni Mommy ay agad-agad kong binuksan ang social media account ko. Kaagad kong hinanap ang account ni Dan at napansin kong naka-single status pa din ang gago. Nag-scroll ako at kaagad nakita ang picture na sinasabi ni Mommy. At tama nga si Mommy. Napakaganda nito at parang anghel na bumaba sa langit. Nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib. Palagi namang ganito. Hindi na ako nasanay. Nakayakap ito kay Dan habang nakaakbay naman si Dan dito. Nakikita akong kasiyahan sa mukha nila, lalo na yung kay Dan. Kita ko ang mga ngiti niya na kailanman na hindi ko nasilayan kapag kasama niya ako. Napangiti ako na mapait. Bakit ba hindi niya ako magawang mahalin ng tuluyan? May patutunguhan bang mga ginagawa ko? Paano kung wala? Paano kung nasa isip ko lang na maging masaya kami sa bandang huli? Napailing na lang ako. Ayoko mag-isip at panghinaan ng loob. I should be traveling, enjoying life after college, working and earning my own money, go clubbing and meeting new friends. Ngayon pa lang dapat magsisimula ang buhay ko. Pero hindi ko naranasan ang lahat ng yon. Minsan naboboard na ako sa bahay. Wala na din kasi akong ginawa kung hindi ang mga gawaing bahay. Hindi na din ako lumalabas ng bahay dahil nung minsang lumabas ako at naunang umuwi si Dan ay hindi ako pinagbuksan ng pinto. Hinayaan ako na matulog sa may garahe. Napapailing na lang ako kapag naaalala ko. Narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Dan. Tiningnan ko ang orasan at 6:30 na ng gabi. Hindi ko inaasahan na uuwi siya ng ganito kaaga. Kaluluto pa lang ng ulam at excited akong lumabas ng kusina. Dan, maaga ka yata. Kakaluto lang ng... Natigil ang pagsasalita ko na makita akong may kasama pala siya. Mukhang may masasabunutan na naman ako Hi, I guess you're Dan's wife? Nakangiting bungad sa akin ng babae. Pinagmasdan ko siya. Parang familiar siya sa akin. But I'm glad that she knows I'm Dan's wife. Who are you? Naguguluhan kong tanong. How did you know me? I'm Dion, and Dan told me about you. Nakangiti pa din itong wika. Nakakunot naman ang mga kilay ko habang minamasdan siya. Alam kong nakita ko na siya pero hindi ko matandaan kung saan. Tama, siya nga yung nasa picture na nakatag kay Dan. Yung nakayakap sa asawa ko. Mas maganda pala siya sa personal. Napansin ko ang suot niyang hapit na dress na pula. At nagpapalabas ng perpekto nitong katawan. And those flawless legs. She looks like a living Barbie doll. Napansin kong nakasabit ang braso niya kay Dan. Bakit mo hinahawakan ng Dan ko? Sino ka ba sa buhay niya? Oh, I'm sorry. I'm just used to it. At nakita kong inalis niya ang kamay niya sa braso ni Dan. Did I just say it loud? Nakita kong nauna na maglakad si Dan at dumiretso sa kwarto niya para siguro magbihis. Matatalim naman ang mga tingin niya sa akin habang naglalakad. Don't worry.
Best friend ako ni Dan. And we can be friends too, you know? Mukha naman siyang mababait na anghel. At sa lahat ng mga nauugnay na babae sa buhay ni Dan, ito na ang pinakamabait so far. Oh, nagtatagalog ka pala. Sabi ko na lang. Nakahinga ako ng maluwag. Wala ako sa mood mag-English ngayon eh. Oo. Tinuruan ako ni Dan nung nasa New York pa siya. Hindi nga siya tumigil hanggat hindi ako natututo eh. Kita ko ang ningning sa mga mata niya habang nagkukwento. Mukha naman siyang mabait. Hindi ko dapat siya pinag-iisipan na masama. Baka sobrang close lang talaga sila ni Dan. Kasi nga best friend sila. Pero anong ginagawa niya dito? Para ipakilala sa akin? If you're wondering why I'm here, I'm on leave. Kaya dito ko naisipang magbakasyon. Sa hotel ni Dan ako nagsistay. Marunong pa siyang magbasa ng isip? I see. Ayun lang nasabi ko. Dito ka na kumain, nagluto ako ng buttered garlic shrimp. Nginitian ko siya. Oh, I would love to. Pero hindi kasi ako nakain ng seafoods eh. Allergic kasi ako. I'll cook for you. You want your favorite? Narinig kong wika ni Dan. Oh yes! Miss na miss ko na yan. Kitang-kita akong tuwa sa mga mata ni Dion. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Ito ang kauna-unahang makikita ko siyang magluto at para sa ibang babae pa. I'll help you. Dagdag pa nito at naging abala na sila sa paghahanda ng lulutuin. Parang ako pa tuloy yung naging bisita tapos silang dalawa yung mag-asawa. Close na close sila sa isa't isa. At kitang-kita ko yon. Wala silang tigil sa pagkakwentuhan na parang wala ako sa presensya nila. Ouch! Sigaw ni Dion at nakita kong hawak nito ang daliri na may dugo. Agad siyang dinaluhan ni Dan habang tarantang-tarantang mukha nito. I told you, ako na lang kasi, nasugatan ka pa tuloy. Masuyong saad ng asawa ko. Saksakin ko kaya silang dalawa, no? Para ako nanonood ng isang nakakakilig na eksena sa isang romantic film. Pero hindi kilig ang nararamdaman ko. Sobrang sakit. I'm fine. Konting sugat lang to. Thanks for the concern. Kukuha lang ako ng first aid kit. Saad ko sabay talikod para makaiwas sa sakit. Si Dan pang gumamot sa sugat nito. Masuyo ang kilos at galaw niya. Hindi ko maiwasang mapagkumpara kung paano siya makitungo sa akin. Matapos niyang gamutin si Dion ay nag-umpisa na kaming kumain. Ako, kinakain ko yung niluto kong hipon habang sila ay nilalantakan ng nilutong adobo ni Dan na hindi man lang niya tapunan ng pansin ang luto ko. Para akong outsider sa sarili kong bahay. Halos hindi ko malunok ang pagkain ko. Kita ko kung paanong asikasuhin ni Dan si Dion sa pagkain. Magkatabi sila habang nasa harapan nila ako. Napakagat na lamang ako sa aking labi para mapigilan ng mga nagbabadyang luha sa aking mga mata. Kumain ka ng kumain, hindi maganda yung sobrang diet. Si Dan habang nilalagyan ng kanin at ulam ang plato niya. Ano ka ba? I'm a model and we have a strict diet. Baka mamaya ay maging oingkin na ako nito pagkatapos ng bakasyon ko. May lambing pa nitong wika. Hey, Candy, tikman mo naman tong niluto ng asawa mo. That's my point. Nasa bakasyon ka naman, diba? Sabat ni Dan. Hindi man lang ako pinasagot. Siguro ayaw niyang ipatikim ang luto niya. Nakita ko madami siyang nilagay na ulam sa plato ni Dion. Habang abala sila sa pag-uusap, hindi niya napansing nilagay ko lahat sa plato ko ang natirang adobo. Bahala sila dyan. Basta ako, kakainin ko lahat to. Naging malapit kami ni Dion sa mga nakalipas na linggo. Napakabait nito sa akin kaya hanggat maaari ay hindi ko bibigyan ng kahulugan ng pagiging malapit nila ng asawa ko. Palagi niya akong nireregaluhan ng mga branded na damit at sapatos dahil mula daw yun sa mga sponsors niya. Kasalukuyan kaming nasa salon ngayon dahil magpapa-treatment siya ng buhok pero pati ako ay nahawa din. Try mo tong color na to, babagay to sa'yo, dali! Nakangiting wika pa niya. Mukhang mauubos naman ang ipon ko kakasama sa babaeng to. Wag na, okay na ako sa haircut lang. Tanggi ko.
Don't worry, it's my treat. Bayad ko na lang sa pang-aabala ko sa'yo. Nakangiti pa din itong wika. Tumanggi na ako dahil sobra-sobra ng mga binibigay niya sa akin. Pero nagpupumilit siya. Napagpasyahan naming mag-lunch sa labas. Dion, pwede bang magtanong? May pag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Tumingin siya sa akin at gumiti. Ang ganda talaga niya. Para ako nakikipag-usap sa isang buhay na manika. Sure, ano ba yon? Kahit kailan ba never nagkagusto sa'yo si Dan? Nakita akong medyo natigilan siya at nagbaba ng tingin. Okay, I'll be honest with you, sabi niya. We were once a couple. May pag-aalinlangan niyang sabi. Parang bombang sumabog sa akin ng balitang yon. Really? Yun na lang nasabi ko. Yeah, but I was so young back then. Pero okay lang yun. It's part of the past na. Ikaw na yung present niya. Tipid ko siyang ginitian. Bakit kayo naghiwalay? Napatingin siya sa akin na parang nagtatanong kung bakit gusto ko pa bang malaman ang dahilan nun. Curious lang. Depends ako. We started as friends and then became best friends. Tapos ayun, dating na kami. Hanggang sa sinagot ko na siya. An opportunity knocked on my door. Sinuport niya naman ako sa lahat. Siya pa nga dati ang taga-ayos ko. Like sa make-ups, mga susuotin, ganun. Bigla ako natigilan doon. Pareho siguro kami nang iniisip. Dati kasi talaga mahilig na siya sa mga ganun. Kahit yung mga Barbie ko, pinapakialaman niya. Kaya agad kong binura yun sa isip ko at nakinig ulit sa mga kinukwento niya. We were doing good at the first few months. Hanggang sa hindi ko na kayang pagsabayan ng pag-aaral at siya. Nawalan kasi ako ng gana sa kanya dahil ang dami nagpapadala sa akin ng mga pictures of him na nasa bar at sa mga BIs ang kasama, which is pinagtataka ko. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita. So ayun, we both agree na lang to separate ways. Nakatulala lang ako sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang may iba nga kay Dan kahit noon pa. Huwag sana magbabagong pakikitungo mo sa akin, Candy, please. Tapos naman ang lahat sa amin ni Dan. At ikaw na ngayon ang mahal niya. At saka, pwede bang sa atin na lang yung napag-usapan natin? Saad niya. Sus, ano ka ba? Wala yun. Safe na safe ang tsikahan natin ngayon. At saka, baka ganun lang talaga si Dan since then. Sabi nga niya sa akin, gusto niya nang magka-baby kami. Liar. Sigaw pa ng isip ko. Pwede na siguro ako mag-artista sa galing kong umarte. Matapos namin kumain ay napagdesisyonan kong dalawin si Dan sa opisina niya at dalhan ito ng pagkain. Pagdating ko sa opisina ay sa secretary muna niya ako nagpunta. Hi, andyan ba si sir mo? Tanong ko. Naku ma'am, wala po siya dito ngayon nasa meeting po. Sagot niya. Ganun ba? Can you give this to him na lang? Thank you. Dismayado kong wika, sabay umalis na. Napagdesisyonan ko na lang na bumisita na kay mommy at tenext ko na lang si Dan para alam niyang dumaan ako sa opisina niya. Anak, maayos naman bang pagsasama niyo ni Dan? Tanong ni mommy habang kumakain kami ng meriendang hinahanda niya. Oo naman, mommy. Maayos na maayos po. Masigla ko pang sagot. Dati hindi ko magawang magsinungaling sa mommy ko. Ngayon ay nagagawa ko na. Wala naman pong rason para hindi maging maayos ang pagsasama namin. Dagdag ko pa. I saw him with another girl. Nanlamig ang pakiramdam ko at kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kasabay nito ay parang dinakot ang puso ko. Saan niyo naman nakita, mommy? At saka kailan? Baka naman empleyado yung kasama. Pilit kong ikinubli ang sakit. Noong Sabado, nakita ko sila sa isang restaurant at masinsinang nag-uusap. Kaya hindi na ako lumapit. Hinahanap nga kita eh. Sabado. Yun po ba? I laughed awkwardly.
Nagpaalam siya sa akin na may interested daw na mag-invest sa hotel nila. Isinasama nga ako pero tumanggi na ako kasi masama ang pakiramdam ko that day. Paliwanag ko pa. Si isiping yun na nawala na ako ng ganang kumain. Ang sarap-sarap pa naman sana ng hinanda ni mommy na merienda para sa akin. Ganun ba? Sagot ni mommy. Hindi ko alam kung naniniwala siya sa mga sinabi ko. Dala-dala ko ang isiping yun hanggang sa pag-uwi. Kumuha ako ng tubig sa ref at naupo na sa high chair sa may kusina. Maya-maya pa ay narinig ko ang sasakyan niya na paparating. Nagtago ako para hindi niya makitang nasa bahay na ako. Narinig ko din na may kausap siya sa cellphone habang papalipit ito sa may pinto. Oh, okay, alright. I'll be there in a minute. Magbibihis lang ako. Bye. Wika pa nito sa kausap. Mukhang aalis na naman siya. Saan kaya siya pupunta? Mga ilang minuto lang ay bumaba na ito at bihis na bihis. Paglabas niya ng bahay, kaagad ko itong sinundan. Ayoko ng habang buhay na ganito. Palagi ko na lang ba siyang pagtatakpan kay mommy? Palagi na lang ako magmumukhang tanga? Mali naman ata yun. Sumakay siya sa sasakyan niya habang ako ay sumakay ng taxi. Sinabihan ko na lang ang driver na sundan ang sasakyan ni Dan. Tumigil ang sasakyan ni Dan sa isang bar. Dito kaya sila magkikita ng kausap niya sa phone? Bumaba na din ako sa taxi para pumasok sa bar na pinasukan ni Dan. Pagpasok ko ay amoy na amoy ko ang mga usok at sari-saring pabango sa loob nito. Nakita akong pumasok si Dan sa isang VIP na kwarto. Hindi ko siya masusundan doon dahil makikita niya ako. Umupo na lang muna ako sa isang high chair. Ma'am, what's your poison? Tanong ng bartender. Kahit ano, or juice na lang. Sagot ko habang hindi pa din inaalis ang tingin sa pintuang pinasukan ni Dan. Nagmamatsyag kayo, no? Asawa niyo ba or boyfriend? Bigla ako nagulat sa tanong ng bartender. Mukhang sanay na siya sa mga ganito sa araw-araw ba naman niyang pagtatrabaho dito sa bar. Oo Asawa kong pumasok doon sa VIP room. Palagi pong may tao dyan. At exclusive lang yon para sa kanila. Bawal pumasok ang iba. Actually, pareho silang lalaki sa loob. Wala akong napasok na babae dyan, ma'am. Saad pa ng bartender. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Tama nga hinala ko. Kailangan ko makapasok sa loob at hulihin siya sa akto. Kinakabahan may humanap ako ng tiyempo. Kinausap ko ang bartender at sinabi kong babayaran ko na lang siya sa gagawin kong plano. Natatakot man ang bartender ngunit pinangako ko sa kanyang ako nang bahala sa kanya. Sinabihan ko siyang sabihin ako kapag magdadala na siya ng drink sa loob dahil sasama ako sa kanya. Nagsuot ako ng uniform nila para hindi halatang babae ako. Binigay sa akin ng bartender ang isang tray na may lamang mga drinks. Nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad papasok ng VIP room. Sana, tungkol lang sa business iyon. Bulong ko sa aking sarili. Pagbukas ng pinto ay bumulaga sa akin ang asawa ko na may kahalikang iba. Hindi sa kapwa ko babae. Kung hindi, sa kapwa niya lalaki. Napamura ako sa aking sarili at wala sa sariling na ibuhos ko sa kanila ang isang tray ng alak na hawak-hawak ko. Wala na akong pakialam sa mga natatamaan ko. Ang alam ko lang, masakit. Pagtatraidor at higit sa lahat, nakakadiri. Wala nang mas malaswa pa dito. Kung noon natatanggap ko pa na kahit magdala siya ng babae sa bahay o may kausap siya sa telepono niya na iba. Pero ito hindi ko matanggap. Kung hindi babae, lalaki naman. Para akong hinagisa ng bomba dito. Mga hayop kayo. Nakakadiri. Hayop. Mga manduloko. Sigaw ko habang pinaghahampas silang pareho. Inaawat naman ako ng malalaking mama sa loob ng VIP room kaya iginiya nila ako sa labas at binigyan ng tubig. Tinanggihan ko na iyon at umalis na sakay ng taxi. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Gusto ko mapag-isa muna at mag-isip-isip. Walang tigil sa pag-uunahang tumulo ang mga luha ko. Bakit ba ako umiiyak? Wala namang kwenta yung iniiyakan ko. Umuwi na muna ako sa bahay para maligo dahil pakiramdam ko ay ang dumi-dumi kong babae.
Tulala akong pumunta sa kwarto at nagbihis muna. Isa-isa ko ding nilagay sa maleta ang mga damit ko at ilang gamit na nasa kwarto ko. Nagbook ako ng tiket papuntang Amerika para makapagsimula ulit. Ayoko na siyang makita pa kahit kailan. Aasikasuhin ko na din ang pag-file ng annulment once nakarating na ako doon. After 10 years, hindi ko na mabilang kung ilang ulit kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. A mestiza look with a strong shaped nose. Cut jawline, perfect amount of lip and thick eyelashes. Babad din ako sa gym para masigurado kong maganda ang kurba ng aking katawan. Pinasadahan ko din ang tingin ng wavy kong buhok na pinakulayan ko ng ash gray para bumagay sa maputi kong balat. This is me now, a strong, independent, and confident. Lumabas na ako sa comfort room ng hotel nang ma-receive ko ang text na dumating na daw ang president of Perez Group, Mr. Ronaldo Perez, and the executive managing director as well, his nephew Mr. Lucas Perez. Nasa lobby na daw ang mga ito. They are the company that we are signing the contract with at ako ang nag-handle ng case na to. Nang makita ko sila ay agad akong nagpakilala sa kanila. Good morning. I am the representative of the Aruna Group, the one that is in charge of this project this time. I'm Candy De La Cruz, and pleased to meet you. Smooth kong saad pero ilang beses ko yung pinanakti sa banyo kanina at sa utak ko para hindi magkanda utal-utal sa harapan nila. Dati na akong ganon. Pero nabago ko ang sarili ko dahil sa nakaraan ko. Nakaraang nagdala sa akin kung sino at ako na ngayon. Pleased to meet you, Miss Candy De La Cruz. The president genuinely smiled as he reached out my hand and made a path to introduce me to the man who's beside him. Pleased to meet you. Sabi niya sabay lahat ng palad niya sa akin. Muli akong umiti. A professional smile I had been using after all these years. The pleasure is mine, Mr. Perez. I replied. Ito ang plano ko. Nabalitaan ko kasing investor nila ang ex-husband kong bading sa kumpanya nila. Mas madali kong mapapabagsak ang mga negosyo niya kapag nalaman ko ang mga palakad nila. I need to infiltrate this company from the inside. Kailangan ko sila mapaikot lahat sa mga kamay ko. Nandito ako ngayon sa opisina ng Aruna Group at nakaupo sa swivel chair ng CEO na asawa ko. Oo, asawa ko. Nagpakasal ako muli sa Amerika at aaminin kong napamahal na ako sa kanya. Nakilala ko siya sa Amerika at aaminin kong nagamit ko siya para mag-move on at kalimutan ang masakit na nakaraan ko. Candy, nasan ka na ba? Hindi magsisimula hanggat wala ka. We need you. Bumungad sa akin ng mensahe pagkamulat ng mata. Walang ganang tumayo ako sa kama at tumingin sa salamin. Pansin sa aking mukha at pamumula at pamamaga na mata. Ang ganda ko talaga. Pabirong-bulong ko naman sa sarili. Nang matapos kong biruin ang aking sarili ay napatingin ako sa isang kapirasong papel na nakapatong sa lamesa. Maingay na katok ang biglang bumasag sa katahimikan ng mga oras na yon. Kasunod ng pamilyar na boses galing sa labas ng aking kwarto. Candy, are you there? Open the door. Habang kinakalampag ang pintuan. Dali-dali akong pumunta sa pinto para buksan ito at bumungad sa kanya ang isang maginoo at pinagsasawaan niya ng mukha. Si Aiden. Naging kaibigan ko siya nung down na down ako. Hindi ko malaman kung gay din ba siya o may gusto siya sa akin. Anong ginagawa mo dito, Aiden? Napakaaga para asarin mong araw ko Naiirit akong sabi. Hindi niya ako sinagot dahil nakatitig lang siya sa nakasimangot ko mukha. What happened to you? Why does your face look like that? Inaangat niya ang dalawang kamay at dinampi sa mukha ko. Marahas pa niyang ibinaling sa magkaibang direksyon ang mukha ko. Nagagandahan ka na naman, sabi ko sabay irap sa kanya. Nagagandahan? Mukha kang mangkukulam na stress. Sabi niya pa. Lumingon naman ako upang samaan siya ng tingin. Nang makababa na kami, hinawakan niya ang braso ko sabay hinila siya papalingon. Tell me the truth. Still haunts you? Why are your eyes swollen? Sunod-sunod yung tanong.
Umiwas na lang ako ng tingin at umiling. No one. Nanonood lang ako kagabi ng K-drama kaya ganito. Sagot ko habang sa iba nakalingon para makaiwas na makita ni Aiden ang nagsisinungaling ng mga mata ko. Alam ko na kung bakit. It's still because of... Bago pa niya matuloy ang sasabihin ay pinatigil ko na siya. I did enough. Mahinang saad ko sabay tanggal ng mga kamay niya nakakapit sa akin. Did you eat already? I'll cook. Wika ako na makarating kami sa may kusina. Nakakunot lang ang noon ni Aiden. Makalipas ang isang oras ay natapos din ako magluto. Nakakain na din kami ni Aiden at kasalukuyan ako naghahanda ng susuotin para sana maghanap ulit ng trabaho. Hindi pa ako nakakapasok ng banyo nang mag-ring ang aking cellphone. Candy de la Cruz speaking. Panimula ko. This is Archie Payos from the HR department of Grand Archton Hotel. Bigla ako napaupo nang pumasok sa isip ko kung sino yung tumatawag. I'm happy to announce to you, Ms. De La Cruz, that your application has been approved and you're hired. Pigil na pigil kong huwag sumigaw dahil sa kaligayahan, habang pinapakinggan ko pa din ang sinasabi nito. We will be expecting your appearance for your training on your first day this Monday at 7 o'clock sharp. Please let us confirm if it still interests you. Pagkatapos magsalita ng lalaki na wala lahat ng pagod ko. Parang may nagsiawitang anghel sa aking kapaligiran dahil sa saya. Finally, may trabaho na ako. Pigil na pigil ko ang saya at saka ako nagsalita bilang pagkukumpirma. Are you sure you're hiring me? Tanong ko dahil hindi pa ako makapaniwala. Yes, Candy. Is this job still interest you? Tanong ulit ng lalaki at parang naiinip na ito. Yes! Malakas kong sigaw. At biglang kinagat ko ang aking labi nang napagtanto ko ang aking reaksyon. Yes. Saad ko sa pagpapahinang tinig at saka ngumiti. Great, sabi pa ng lalaki. Please look for Donna at the back of the hotel. She will be the one to orient you regarding your job. We will see you on Monday then. Have a good day, Miss Candy. Saad niya sabay pinatay ang tawag. Pagbaba ko ng cellphone ay napasigaw ako ng yes at nagtatalon sa tuwa sa aking kama. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa loto. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Sobrang excited ako. Tiningnan ko ang orasan at 10:00 na pala ng umaga. Hindi pa din ako makapaniwalang may trabaho na ako. Parang nililipad ako habang tinungo ang banyo at saka nag-toothbrush at naghilamas na din. Paglabas ko ng kwarto ay naisipan kong maglinis. Hindi mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi. Ay, ang bait talaga ni Lord. Sobra ako nagpapasalamat sa Kanya. Unang araw ko sa trabaho at pakiramdam ko ay parang nasa cloud 9. Maaga akong nagising at naghanda. Isinuot ko ang pencil cut na skirt na tinernuhan ko ng puting button-down shirt at pinatungan ng blazer na kapareha ng palda. Tinali ko ang aking buhok pa itaas at nag-makeup lang ng manipis. Yung natural look lang at saka nagsuot ng 3 inches na heels. Hindi ko pa alam kung ano ang aking magiging trabaho. Pero maigi nang pumasok na nakapormal para naman matuwa ang aking boss. Sabi nga nila, first impression lasts. Hindi naman nagtagal ay agad ako nakasakay ng taxi papunta sa trabaho. Nakarating ako sa hotel at bago pumasok dito ay pinasadahan ko muna ng tingin ng mataas na gusali pababa sa malaking sign ng pangalan ng hotel. Nakangiting nilapitan ko ang gwardiya at nagtanong kung saang likod ko makikita si Donna. Agad naman niya akong sinamahan at itinuro kung saan. Nagpasalamat ako at saka ako iniwan ito. Tinuntun ko ang exit door at may nakita akong lalaking naninigarilyo. You're Candy de la Cruz, right? Tanong nito nang makalapit na ako ng tuluyan. Tinapon nito ang upos ng sigarilyo at saka nito inapakan. Oo. Tumatangong sagot ko at saka naiilang ko siyang ginitian. May binunot siya sa kanyang bulsa at saka itinapat sa kanyang bibig ang isang radio. Candy is here. Saad nito at saka binaling muli ang tingin sa akin. Please wait for her. She'll be out any moment to get you. Ngumiti ito at saka giniya ako papasok sa may pintuan. May nakita akong blondie na paparating.
Siguro mga nasa 20s na ito at may matamis na ngiti. Bigla ako naging komportable sa kanya. Hi, I'm Donna. Candy, right? Pagpapakilala pa nito sa akin at saka nilahad ang kamay. Kinuha ko naman ito para kamayan siya. Yes, Candy de la Cruz. Pagkukumpirma ko. At saka sinuklian ng matamis na ngiti ang mga ngiti nito. Please follow me. Narinig ko ang sabi ni Donna at sinundan ko naman ito. Habang naglalakad kami sa maluwang na pasilyo at nilampasan ng ilang kwarto, nakakadinig din ako ng kalampag ng mga baso, lutuan at amoy ko din ang aroma ng mga niluluto nila. Hugh will be joining our event planner team. For now, we will start with the basic. To let you know where the rooms are, let's start with the kitchen. Pagsisimula nito at nakasunod lang ako habang nakikinig sa kanya ng mga detalye na magiging trabaho ko. Dinala niya ako sa isang malaking hall kung saan nagaganap ang mga event na pinaplano nila. Usually, kasal, binyagan, debut, anniversary, at kung ano-ano pang mayamang handaan. A month later, nag-e-enjoy naman ako sa trabaho at tuluyan ko nang nakalimutan si Dan. Madali lang naman ang aking trabaho at sa isang buwan, minahal ko na ito. My creativeness comes in handy as well. Lagi naman akong pinupuri ng aking team manager na si Donna. At natutuwa naman ako dahil napapansin nila kahit na maliit na bagay ang naitutulong ko. Candy, could you do me a favor please? Si Donna habang papalapit ito sa akin. Mukhang pagod na ito. Alam kong gahol na kami sa oras dahil sa sobrang arte at pihika ng aming kliyente na konti na lang ay mawawala na sa katinuan ng aming manager sa pakikitungo sa kanya. Pabago-bago ito ng isip at hindi makapagdesisyon kung ano ba talaga ang tema na gusto nito. Sure, ano yon? Malambing kong sagot. Do you know that we have a new CEO? Sabi nito na parang natatakot ito o tamang sasabihin na nababahala. Tumaas naman ng isang kilay ko sa narinig. No? Umiiling kong sagot. Oo, nakatira siya ngayon sa top floor penthouse at nirequest kanya na ikaw daw magdala ng pagkain. Ngayon na. Tinitigan ako ni Donna na parang may tinatago ako sa kanya. Bigla namang kumunot ang noo ko. Do you by any chance know him? Dagdag nito na ikinailing ko. Bigla naman ako napaisip. Sino naman kaya yon? Hindi naman maalis-alis ang titig ni Donna sa akin at sinalubong ko naman ito. Parang hindi ito naniniwala na wala akong ideya. Forget about it. At saka iniwas-iwas ang kamay. Just go before we all get fired. Naiinis na saad nito at saka namewang pa. They said he was brooding when he called the hotel manager. Dugtong pa nito at hindi maitago ang pagkabahala nito. Lalo tuloy ako natakot. Go! Sinenyasan niya na akong umalis at tumango na lang ako. Halatang balisa ito. Nagmamadali na akong lumabas ng hall papuntang kusina. Lalo akong kinabahan dahil wala akong kaalam-alam kung sino ito. At bakit ako? Parang may mali yata. Kabago-bago ko pa lang dito kung tutuusin. Naisip kong baka si Dan. Ngunit mabilis ko din itong inalis sa aking isip. Pilit pinapakalma ang dumadagundong tibok ng aking dibdib. Grand Archton Hotel, 40th floor, penthouse. Tulak-tulak ko ang trolley kung saan nakalagay ang pagkain ng kung sino mang bagong CEO ng hotel na ito. Biglang sinalakay ako ng kaba pagkatapos kong pindutin ang top floor button at unti-unting sumara ang elevator. Sana mabait ang CEO at hindi isang matandang may galit sa mundo o isang manyakis. Medyo umaalog ang elevator bago nagsimulang umandar ito ng dahan-dahan pataas. Kabadong pinaraanan ko ng aking namamawis na palad ang palda para ayusin dahil baka gusot-gusot ito. Inayos ko din ang aking buhok habang inaantay na tumigil sa aking destinasyon. Papalakas din ang tibok ng puso ko habang papalapit sa top floor. Nang tumigil din sa wakas ang elevator para tumigil din sa pagtibok ang aking puso. Tinulak ko ang trolley palabas ng elevator at saka tinungo ang pintuan nitong double door.
Ang buong floor na to ay ang penthouse kaya imposibleng mawala ako dahil iisa lang naman ang pintuan. Napakalaki nito para sa iisang tao. Pwedeng tumira rito ang 10 salaki at may second floor pa ito. Nakatayo ako sa isang malaking pintuan habang inaayos ang aking sarili. Pilit kong pinapakalma ang nagwawala akong puso. Lalong tumindi ang aking kaba at parang may paru-paro ding naglipa na sa aking tiyan dahil sa kabang lumalaki. Pinagpapawisan na din ako. Nagpapakawala ako ng isang malalim na hininga bago pumindot sa doorbell. Inantay kong may magbukas dito. Ngunit lumipas ang ilang minuto, wala pa ding nagbubukas. Nag-aalala ako na baka lamigin ang pagkain, kaya napagdesisyon na ng pihitin ng doorknob at nagulat ako dahil bukas naman pala ito. Nagtatakang binuksan ko ito, lalo akong kinabahan. Paano kung may pumasok na magnanakaw? Maingat kong binuksan ang pinto at sumilip muna. Mukha namang walang magnanakaw dahil hindi naman magulo ang loob. At saka tahimik naman ito. Nawala ng konti ang aking kaba nang mapatingin ako sa mga magara at mamahaling loob ng penthouse. Tahimik akong dumiretso sa kusina para ilagay ang mga pagkain. At saka aalis na sana agad nang hindi nito malalaman. Napangiti na lang ako sa aking naisip. Pagkatapos kong mailipat ang mga pagkain ay tinignan ko muli kung may kulang at nang masiyahan ako sa nakita, hinawakan ko ulit ang trolley at nakangising itinulak ulit ito. Ingat na wag itong gumawa ng ingay. Magandang umaga, Candy. Malakas na baritonong boses ang nagpasinghap sa akin at mabilis akong umikot dahil sa gulat. Dahilan upang magkandabuhol-buhol ang aking paa. At bago ko pa mabalanse ang aking katawan, naramdaman ko ng pagsalpok ng aking puwetan sa malamig na flooring. Ikaw? Malakas kong sambit. Hindi inanda ang biglang pagkirot ng aking puwetan. At saka binigyan ko ito ng pagkatalim-talim na titig. Biglang nagrambulan ang aking tiyan at sobrang bilis ng aking puso. Samot-saring emosyon ang biglang sumalakay sa akin. Galit, pagkadismaya at kaligayahan. Sandali. Kaligayahan? Bakit kaligayahan? Bigla akong pinaalis sa aking utak ang walang katuturang isipan. Umamba akong tatayo para makaalis na ngayon dahil kung hindi, baka makapatay ako ng tao. Bigla akong nakaramdam ng masakit sa bandang sakong. Mukhang na-sprain yata ang paa ko. Pinilit kong tumayo. Ngunit mas lalo itong sumakit at naiiyak na ako. Sa inis ay napaupo akong muli dahil sa sobrang sakit nito. Binigyan ko ng nakamamatay na tingin ng lalaking nasa harapan ko. Pigil na pigil ito ang kanyang tawa at lalo akong nainis dahil sa kahihiyan. Napangiwi ulit ako nang tangkain ko ulit na tumayo. Bigla namang nawala ang pinipigil nitong ngiti at napalitan ng pag-aalala. Ipinikit ko ang aking mga mata habang kagat-kagat ko ang aking labi upang mapigilan ang ungot na gustong kumawala sa aking bibig dahil sa sakit. I'm sorry, hindi ko intensyong takutin ka. Sabi niya sa isang masuyong tono. Binuksan ko ang aking mga mata upang makita siya dahil sobrang lapit niya na sa akin. Napalunok ako. Lord, wala mo lang itong suot na pangitaas sa tanging takip sa ibabang bahagi ay ang maliit na tuwalya. Ang bango-bango nito. Naghalong sabon at natural niyang amoy. Lalaking lalaki talaga. His aftershave is driving my inner thoughts wild. Hindi ko maiwasang titigan ang mamasil nitong katawan. They look captivating. And I'm itching to run my fingers on every ridge of his ripped pecs and abs. Panay ang lunok ko tsaka tumingin sa mga mata niyang kulay berde. Kumikinang at namumungay. Nakalimutan ko pansamantala kung sino ito. At kung anong ginawa nito sa akin. Here, let me help you. He said huskily. At saka naman ako nagising sa pagkatulala. Sino ba naman kasi hindi mapapatulala kapag ganito ang nasa harap mo? Parang si Zeus na nagkatawang tao. He snakes his hand around my waist before I could object. And he held me close to him. Dinala niya ako sa malaking sofa. I was like floating in the air. My mind was blank dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Ramdam na ramdam kong matitigas nitong abs at dibdib at lalo ako napalunok.
Pakiramdam ko sobrang tuyo na ng aking lalamunan habang pigil na pigil ko ang aking sarili na wag itong haplusin. Bahagya ako itong tinulak ng kaunti para hindi kami magdikit. Ngunit muntikan na kaming matumba at bigla itong umangal dahilan upang matigilan ako. Stop moving, or else I'll drop my towel. I'm not wearing anything underneath, my love. Masuyo at mapang-akit nitong sabi. All the parts of my body was set on fire. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa biglang pagkahiya. Sit here. I'll go grab an ice pack. I'll be back. Sa mababa ngunit maotoridad na tono at maingat akong tinulungang makaupo. Tsaka nito maingat na binuhat ang nasaktang paa ko at inilapag sa may lamesa kaharap ng sofa. Pinapanood ko ang sexy nitong likod. Namumutok na puwetan at lalo ako nauuhaw. Nakakainis dahil mahal ko ang trabahong to at nag-uumpisa na akong mag-enjoy. It's high paid compared to my last job. Nakita ko siyang palapit muli sa akin at ramdam ko ulit na parang may nagbuhol-buhol sa aking tiyan. Ang aking puso ay hindi magkamayaw sa pagtampol. Napansin ko ang hawak niyang ice pack. Umupo siya sa sofa malapit sa akin at agad naman akong umusod palayo. Ngunit bigla itong hinapit ako sa bewang at maingat akong hinila palapit muli dito. Nawala ang ngisi nitong kanina pa nakakapit sa kanyang gwapong mukha. Bigla naman ako natakot. Kinuha nito ang paa ko at pinatong sa hita niya at maingat na dinampi-dampi ang ice pack sa parteng nasaktan. At sa simpleng pagdidikit ng mga balat namin, para akong sinisilaban ng apoy. Bigla akong kinastigo ang sarili ko. Kaaway to. Naaalala kong inaantay pala ako ni Donna. I think I'm fine. Kailangan ko na umalis. Sabi ko pa. Nakita akong bigla ang pagdilim ng mukha nito. Donna and my team needs me. Marami pa kaming kailangan tapusin bago dumating ang araw ng party. We are behind schedule. Pagpapaliwanag ko. Ngunit umiling lang ito. I tried to pull my legs back out of his hold, but he gave me a hard scowl. Napatigil naman ako agad dahil sa takot. You're not going anywhere, Candy. Matigas nitong sabi sa mababa ngunit nakakatakot na tono. Naluno ko ang bawat katagang gusto ko sanang sabihin. Tatawagan ko ang hotel manager para palitan ka na muna. Nagumpisa ng mamaga ang bukol sa paa mo. Kung pipilitin mong maglakad, lalong mamamaga ito. Medyo lumambot na ang tono nito. His eyes was filled with worry na ikinataas ng kilay ko. Arrange someone to replace Miss De La Cruz. She had an accident and she can't work. Not until her sprained ankle gets better. Lumipad ang tingin ko sa tigas at formality ng kanyang tono. Nag-uumapaw ang otoridad sa tono nito. That's absurd. Madami pa kaya kami gagawin. Naiinis na nagprotesta ang aking isip ngunit hindi ko magawang buksan ang aking mga labi para magprotesta. I don't wanna see those feral eyes. Those ferocious stare when he's upset. He looks murderous and he definitely won't think twice to kill when he's mad. Joke. Nakakunot ang noon niyang nagtipa muli sa kanyang cellphone. Nakaupo pa din ako sa dati kong posisyon. Nakasandal sa sofa habang nakapatong ang isang paa sa lamesa. Yes, this is Ethan. Nabaling ang aking atensyon nang marinig ko ang baritono at lalaking-lalaki nitong boses. Parang kakagising lang nito at nakakaakit pakinggan. I need you to see my woman. She injured her ankle. Medyo lumambot ang tono nito sa sinabi at napatitig ako sa kanyang mapang-akit ng mga labi. Dalawang katagalang nabuo sa aking utak. My woman? Mahinang napasingap naman ako. I'll see you shortly. He ended the call. Bigla namang nawala ang kilig ko nang palapit muli ito sa akin. Hindi mo naman kailangang alagaan ako. Wala sa sariling sabi ko sa maasim na tono. Naiinis kasi ako. Pag-aari ba niya ako? Kasalanan ko kung bakit ka na-sprain kaya wag matigas ang ulo mo. Lalong kumunot ang noon nito. He's my friend and a doctor. He's coming to check on you.
Paliwanag pa nito. Parang biglang ayaw bumigkas ng mga bibig ko. Pwede bang magpalit ka na muna? Nainis kong sita at pilit pinipigilan ng pag-init ng aking pisngi at katawan. Hindi ko magawang mag-concentrate dahil sa nakalabas niyang katawan. Much to my surprise, he burst out laughing. I snapped my eyes back to him. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Bigla naman akong natigilan at biglang lumitaw sa aking balintanaw ang alaala ng kahapon na matagal ko nang kinalimutan. Masaya naman ako dahil nakalayo na ako sa kanya. Are you alright? Ethan's worried voice drags me out of my horrifying reverie. Ramdam ko ang luhang pigil na pigil kong huwag pumatak. I'm not going to hurt you, Candy. Ang masuyong boses pa nito, parang palad na humahaplos sa aking puso. Naramdaman niya sigurong natatakot ako. Okay, I'll go get change. Saka siya tumayo, tinitigan ako kung sure bang iwan niya ako mag-isa. I'll be back. Don't try to sneak out, Candy. I won't think twice to fire you, and you will never land a job. He warned steely. Sumimangot ako sa Ines at saka sinalubong ang mga mata nito. Of course. Paano naman ako makakatakbo nito? He just smirked and then flashes me a smug smile that made my heart skip a beat. Isang buwan na nakakalipas simula nang maspray ng paa ko. Okay na siya at nakaalis na din ang bandage. Ngunit hindi ko pa din nasisilayan si Ethan. Pagkatapos ng araw na yon, nainlagaan niya ako kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil hindi nito ako itinaboy at lalong hindi ako nito sinisante. Itinion ko na lang ang aking atensyon sa aking ginagawa. Kakatapos lang ng kasal at ngayon nililinis namin ang hall para sa susunod na event. Binabalik namin ang mga silya at tinitiklop ang mga lamesa. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin na isang babaeng blondie ang buhok. Kasamahan ko din siya dito sa team pero hindi kami close. Narinig kong nakilala mo daw ang bago nating boss. Kilig na kilig ito na kinakainis ko. Alam kong kumakalap lang ito ng chismis patungkol kay Ethan. Lalo pat nalaman ang lahat na inlalagaan ako ni Ethan. Yeah. Walang gana kong sagot na hindi tumitingin. Tumulong din siya sa pagliligpit pero hindi pa din ako nilulubayan. Hindi ka ba nagagwapuhan sa kanya? Tanong nito ulit sa hindi makapaniwalang tono. Hindi ko na lang ulit siya pinansin dahil naiinis na ako. He's beyond hot, Candy. Malakas pa nitong saad. Konti na lang. Huhulagpos na ang tinitimpi kong Ines. Ikaw lang bang hindi napapasa ilalim sa spell ni Ethan? O baka naman ibang gusto mo? Ikaw Bigla ako napatigil sa aking ginagawa sa sinabi nito. At saka marahas na umikot para humarap sa kanya. Pinakatitigan ko siya ng nanunuot na titig. Matalim at parang papatay. Pigil na pigil ko ang aking sarili. Hindi. Nagingit-ngit ko pang pagtanggi. Umatras ito. Pero sinalubong niya ang aking titig. Mukhang hindi naniniwala. Hindi ko din napansing nasa pintuan na pala si Ethan, nakakapasok pa lamang. Then why? Taas kilay nitong tanong. Wala naman akong maisip na dahilan. Pinag-cross pa ng babaeng to ang kamay niya habang nag-aantay sa isasagot ko. Nakakainis talagang higad na to. Because he's gay. Bwisit kong asik sa mataas na boses, nangigigil na talaga ako. What? Sabay-sabay nilang sabi, ngunit boses ni Ethan ang nangibabaw sa lahat. Lahat sila ay napatingin sa may pinto. Inaantay ang reaksyon nito. Lahat ng dugo ko ay nasa mukha ko dahil sa kahihiyang nararamdaman. Sana, makain ako ng lupa ngayon din. Kita ko din sa mukha ng babaeng tong pagkagulat. Pagkakita kay Ethan na papalapit sa amin. Oh, everyone uttered. Did she just call me gay? Isip-isip pa ni Ethan. Hindi sa may pakialam ako. Wala akong pakialam kahit tawagin niya akong bakla. Pero gusto kong matawa dahil alam ng lahat na isang kalokohan ang pinagsasasabi nito. Ano bang larong pinaplano niya? Lahat sila'y nakatingin sa akin. Inaantay ang reaksyon ko.
Napangiti ako sa aking sarili habang papalapit ako sa kanya. Ginisihan ko siya ng nakakaloko. Love, dapat sinabi mo sa akin na nagtatampo ka dahil sa pagka-istorbo ng lovemaking natin dahil sa importante kong lakad. Medyo malakas kong pagkasabi sa masuyong tono. Nang makalapit ako sa kanya, mabilis ko siyang pinangko at napasigaw naman ito sa gulat. Lalong namulang pisngi nito kung may pupula pa ba ito. Hiramin ko muna ang aking mahal at may tatapusin lang kami na hindi pa namin natatapos. Nakangising sabi ko sa lahat at saka kumindat ng walang partikular na tao at saka dumiretso na sa maluwag na pintuan. Inignora ko ang pag-aalumpit nitong makawala sa mga kamay ko. Put me down! How dare you to tell them that may nangyari sa atin? Galit nitong asik. FYI, mahal ko. Sabi ko, love making. Bulong ko pa. Dinerecho ko siya sa aking kwarto at ibinaba ko siya sa malaking kama ko. Napatili ulit ito nang tumapon siya sa malambot na kama. You jerk! Malakas itong sigaw at saka marahas na bumangon at dali-daling bumaba ng kama. Sorry na. Bakit mo ba kasi ako tinawag na bakla? Tanong ko dito. Umiwas ito ng tingin na parang nahihiya. Ayaw kasing tumigil kakatanong ng may gusto sa'yo kung may gusto ba ako daw sa'yo. Napatas ako ng kilay. So, anong gagawin natin gayong ang alam nila nag-love making na tayo? Biglang tumigas ang kanyang mukha. Saka ako hinarap. Ano sa akala mo? May mukha pa ba akong ihaharap sa kanila pagkatapos mong ipangalandakan na may nangyari na sa atin? Galit na ganit nitong saad sa akin. Then, be my girl, Candy. Let's satisfy their curiosity. Baliwalang sabi ko. So what do you say? Pahabol ko pa. Marahas itong tumingin sa akin. Say what? Tanong nito nang nakataas ang kilay. Sa aking proposal na maging girlfriend ko. Pag-uulit ko. Hanggang kailan? Tanong nito sa malamig pa ring tono. Hindi ko alam. Ihahatid na kita. We can talk about this over dinner. At saka ako tumayo. At ayun na nga. Nakuha ako sa mga pagganon-ganon lang. Pero lubos ako nagpapasalamat dahil natagpuan ko ang isang katulad niya. Tinulungan niya ako maghiganti at magpatawad sa ex-husband ko na ngayon ay hindi ko na alam kung nasaan. Balita ko ay nag-abroad na daw at doon na naninirahan. Mabilis sa mga naging nangyari sa buhay ko. Naaalala ko pa nung ikinasal ako sa pangalawang pagkakataon. Titig na titig si Ethan sa kanyang mahal. Ang kanyang buong atensyon ay nakafocus sa magandang mukha nito. Bawat katakang binibigkas ang pare parang hanging dumadaan lang sa tenga niya. Parang dahong tinangay ng hangin o tuyong dahong nilipad dahil sa hangin. Lahat ng tao simula ng paglabas kanina ay naglakad palapit sa kanya. Parang nabingi tuloy siya sa lakas ng tambol ng puso niya. Ang kanyang namamasang mga mata hindi na kumukurap sa isipang baka lahat ng ito ay panaginip at bigla siyang magising sa katotohanan. At siya'y biglang maglaho. 5 buwan ako naghintay. 5 buwan din ako nagsikap na ligawan siya. Para akong asong sinusundan siya. Sinusuyo at sa buong buhay ko sa 5 buwan na iyon ko lang naramdaman ang kahalagahan ko sa buhay. Napangiti ako nang tumitig din ito sa aking mga mata. Alam kong para akong tangang nakangiti sa kanya. At hindi maikakaila sa mukha ko ang sobrang pagmamahal ko sa babaeng nasa harapan ko ngayon. Naikasal na kami sa Amerika ngunit dahil sa pangarap nito ang granding kasalan at para official na rin sa mga mata ng tao na siya'y akin, nagpakasal kaming muli. It's time for your vows, Mr. Villafuerte. Pagpuputol pa ng pare sa naglalayag kong pag-iisip. Pero ang aking mga mata ay nakatutok pa rin kay Candy. If you state it now, maaga tayong matatapos. Pagpapatawa pa ng pare. May luha namang nakaambang sa mga magaganda nitong mga mata. Ngumiti ako sa kanya bago ko ibinuka ang aking bibig.
Ang bawat katagang lumabas sa aking bibig, taos sa aking puso. I, Ethan Villafuerte, I take you as my wife. I promise to love you without reservation, comfort you in times of distress, encourage you to achieve all of our goals, laugh with you and cry with you, grow with you in mind and in spirit. Lumunok ako dahil parang biglang may nakabara sa aking lalamunan. I promise to respect you as a whole person with your own interests, desires, and needs, and to realize that those are sometimes different, but no less important than my own. I promise to keep myself open to you, to let you into my innermost fears and feelings, secrets and dreams. I promise to grow along with you, to be willing to face change as we both change, keeping our relationship alive and exciting. And finally, I promise to love you in good times and in bad, with all I have to give and all that I am, in the only way I know how, completely and forever. Nang matapos ko ito ay naramdaman kong pamamasa ng aking mga mata at ang pagdaloy nito sa aking pisngi. Iniligay ko ang singsing na galing sa aking ina. Minana nito sa kanyang ina at sa mga naunang henerasyon. Tinuyo ni Candy ang mga luha ko gamit ang isa nitong kamay na natatakpan ng lace gloves. At saka nito kinuha ang singsing. At sa isang kamay naman ay hawak nito ang kamay ko habang magkasalubong ang aming mga mata. I, Candy de la Cruz, from the moment I first saw you, I knew you were the one with whom I wanted to share my life with. Your cold eyes but handsome face caught my heart unguarded. Your heart and mind inspire me to be the best person I can be. I promise to notice and acknowledge the positive things that you do, rather than getting hung up on the negatives. I promise to release my end of the rope when we're in a tug of war, knowing that there's a cost to my winning, when it means that you lose. And I promise to love you for eternity, respecting you, honoring you, being faithful to you, be open to you, and sharing my life with you. I promise to continue loving you unconditionally, today and the day forward, for eternity. Gumaralgal ito sa huling kataga, habang pilit itong kinokontrol ang kanyang emosyon. At lalong nasama ang aking mata at tuluyan na itong bumagsak. Nang maisuot nito ang aking singsing ay agad kong hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi at saka hinalikan ito. Peking ubo ng pare ang nagpahiwalay sa amin at binigyan ako ng masamang tingin na ikinatawa ng lahat. Kahit si Candy hindi nito na itago ang pagtawa. Nagsalita muli ang pare. To end the groom's suffering, ngumiti ito. I now pronounce you husband and wife, sabi nito. Ang sumunod na itong sinabi ay hindi ko na naintindihan dahil kay Candy na pumukaw ang atensyon ko. Niyakap po si Candy mula bewang nito at siniil ng isang mapagpugtong hiningang halik. Nakalambitin din ito sa akin at walang pakialam na tinugon nito ang aking halik. Limot na namin ang paligid. Ang tibok ng aking puso ay sumasabay sa palakpakan at hiyawan ng mga tao. Ramdam na ramdam ko rin ang pagtipok ng puso ni Candy dahil magkadikit ang aming mga dibdib. And I smiled. That heartbeat is for me. After all the storm, hurricane, cyclone, and whatever happened sa past niya, napakaswerte ko at piniyayaan niya ako ng mabait at mapagmahal na asawa. Kung sana'y pwedeng patigilin ng oras, I want that moment to pause. Thank you for accepting and loving me. Humihingal na bulong ko nang bahagyang maghiwalay ang mga labi namin. No, don't thank me. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa kabila ng lahat. Tinanggap mo ako. Taimtim na pabulong ding tugon niya at ngumiti ako. At muli, kinulong ko ang mga labi nito sa aking mga labi.
Para naman akong sinilaban ng mainit. Nag-aapoy ang aking kalooban ng pagnanasa ng kinagat nito ang aking pang-ibabang labi na siyang ikinaungol ko. Para kami naghahabol ng hininga ng maghiwalay ang aming mga labi, ngunit may mga ngiti sa aming mga mata. I love you, mahal ko. Bulong ko dito. Mahal na mahal din kita, Ethan. Nakangiti at paos sa sagot nito. Magkahinang ang aming mga mata habang ang aming mga puso naman ay magkakonekta. Magkahawak kamay kaming dumako sa reception. Pananaw naman ni Candy. Pagkatapos ng kasal ay lumipad kami sa Maldives sa gabi ding yon. Sa eroplanong pag-aari niya. Pinangalanan niya itong Candy's Air. Nabili niya daw ito pagkatapos ng unang enkwentro namin. At ngiti-ngiti ako ngunit panay pa rin ang deny nitong wala sa isip ko nitong lagyan ng pangalan ng eroplano. At simula nun, ito nang naging personal private plane nito kapag kailangan niyang lumipad sa ibang bansa. Nakatitig ako ngayon sa asawa ko nakapikit. Ang gwapo-gwapo talaga nito. Kahit nakapikit, halatang halata pa din ang gwapong postura nito. Ano na naman ang nasa isip mo, mahal ko? Malamig at malamyas na boses ni Ethan ang nagpagising sa aking hulog na pag-iisip. Hindi ko napansin na bumukas na pala ang mga mata nito at nakatitig ito sa akin ng may pag-aalala. Unti-unting namuo ang isang ngiti sa aking mga labi at saka akong umisi sabay iling. Lalong kumunot ito. Dumoble ang gitla sa kanyang noo. Ang kanyang mga magagandang pares sa mga mata punong-puno ng pag-aalala. Ang tingin na yan, alam kong may hindi ka magandang iniisip. Sabi nito na halos ikatawa ko, pero pinigilan ko ang sarili. Bumaba ang tingin ko sa pagitan ng kanyang dalawang hita. Parang hindi yata magandang titig mo sa baba, mahal ko. Dagdag pa nito. Kumikibot-kibot ang aking mga labi dahil sa pigil na pigil kong tumawa ng malakas. Mas dumoble kasi ang pag-aalala sa gwapo nitong mukha. Ngayon ko lang nakita ang kainosentehan sa mukha nito. Iniisip ko lang ang honeymoon natin. Mahinang sabi ko pa sabay bawi ng aking tingin at inilipat sa mga mata nito ang naguguluhan. Wala akong planong masama sa'yo, no? Unless, bigyan mo ako ng rason? Sabi rito at ikinataas ang kilay nito. Ngayon nasa akin ka na, wala na sa isip ko maghanap ng iba. Ikaw lang ang tanging gusto ko simula ng masilayan kong mga magaganda mong mga mata. Mahal ko. Biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Nawala ang lahat ng kaguluhan at pag-aalala. Napalitan ito ng kaseryosohan. Ayoko nag-aalala ka na maghahanap ako ng iba or titingin ako sa iba. Ramdam na ramdam ko ang tunay na kaseryosohan sa bawat salita nito at tulad ng dati, naaantig na naman ang aking puso. I love you. Mahinang sabi ko. Kumislap ang mga mata nito at saka nakita ang luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata nito. Naramdaman ko ang luhang tumulo sa akin at saka nito pinunasan gamit ang hinlalaki nito. Mahal na mahal kita, Candy. At salamat sa mga bagay na ginawa mo para sa akin. At saka bumaba ang ulo nito. Kusa namang pumikit ang mga basang mata at ninamnam ko ang halik na ibinibigay nito. Hindi ko na naramdaman na binuhat ako nito mula sa aming kinauupuan at saka ako dinala sa cabin niya sa likod ng eroplano. Nang lumapat ang likod ko sa malambot na matres at saka ako lang napagtantong nasa kwarto kami. Ang aming mga labi ay magkahinang pa din at para akong unggoy na nakalambitin sa kanya at sinuklian ng maiinit at mapusok nitong halik. Ang tanging rinig ko lang ay malakas sa tambol ng mga puso namin. Ang mararahas nitong paghinga na sumasabay sa ungol ko. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa ilalim ng aking bestida gamit ang tuhod niya. Pinaghiwalay nito ang aking mga hita at saka ito pumuesto sa gitnang binti ko at mga daliri ko. Pumasok sa loob ng telang nagtatakip sa aking pagkababae. Parang nawala naman sa sarili si Ethan. Napaungol ito na mag-umpisa itong salakayin ako. Iniyakap ko ang aking mga kamay sa likuran nitong basang-basa ng pawis at niyakap naman ito ang nanginginig ko pang katawan. Ramdam ko sa oras na yon ang pag-iisa ng aming pagkatao, ng aming puso, at ng aming kaluluwa.
Sa oras na yon, lahat ng agam-agam na naiwan man, lahat ng yon ay nawala. Naramdaman ko na binigay ni Ethan ang buong pagkatao nito sa akin. Ang lahat-lahat mula sa kanya, sa akin. And that's what I did. I surrendered myself wholly to him. And now, we are one. A team, and we will be a successful pair. I love you, mahal ko. With all my life. Sabi nito at saka binigyan ng halik bago bumaba mula sa akin. At mahinang napuungot ako at naramdaman ko ang pagkawala nito mula sa aking loob. Biglang parang empty ang aking kalooban. But I know it will be temporary. Tumabi ito sa akin at saka nito dinala ang aking ulo sa kanyang balikat at niyakap ang isa pa nitong kamay sa akin. Isiniksik ko naman ang aking mukha sa kanyang dibdib nang humarap ito sa akin at inamoy-amoy ang pawisan nitong dibdib. The smell of him that I loved. Kung akala ko ay mag-aantay ako ng ilang oras bago ulit siya maramdaman sa aking loob, diyan ako nagkakamali. On Ethan's point of view naman, nakarating na kami sa resort na pagmamay-ari ng aking kaibigan. Parehong taga-Greece. Binigay nila sa amin ang isa sa pinaka-exclusive na lang and suite bungalow na nasa tubig. Kompleto rin ang mga gamit at amenities at meron din itong napakagandang view. Nakikita ang pagsikat at paglubog ng araw mula sa deck namin. Pinahiram din nila kami ng isa sa kanilang yacht at plano ko itong gamitin araw-araw para dalhin si Candy sa buong isla at malgalugad namin ang iba't ibang islang nakakonekta. And of course, to take her under the sun, under the water, and under the moonlight. Dapat buntis na ito pagbalik namin. Ngayon ang ikatlong araw namin at pareho kaming nakapanligo lang. Nakatihaya kami pareho sa dalawang lounging chair sa itaas ng third deck ng yacht. Nagbabad sa init ng araw. At buti na lang magandang panahon ngayon. Maliwanag na maliwanag ang sikat ng araw ngunit hindi naman ito masakit sa balat. At nakakatuling din ang simoy ng hangin. Malamig ito sa balat at nakakapresko. Tiningnan ko ang aking asawa na nakapikit ang mga mata na natatakpan ng medyo may kalakihang sunglasses ngunit lalong nagpapadagdag sa ganda nito. Lantad na lantad ang katawan nito sa kulay yellow na haltered na swimsuit na gamit nito. Ang pipis nitong tiyan, ang dibdib nitong medyo nadagdagan yata ng laki at ang mahahaba nitong hita. Mukhang tulog na tulog ito. Napangiti ako habang nakatitig dito. Hindi pa ako makapaniwalang asawa ko na siya at nandito ngayon. Kasama ko on our honeymoon. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng totoong kaginawaan at kontento sa buhay. Nakita ko siyang tumagilid paharap sa akin. Ngumiti ako. Gising na ito. Wanna go for a swim, mahal ko? Tanong ko pa dito. Nagbabaka sakaling umuo ito. Kanina pa kami sa tubig. Nag-jet ski halos sa buong araw. Mag-aalas-las na yata at mas lalong nakahalina ang tubig. Ang malaasul na tubig ay napakakalma at tahimik sa buong paligid. Tanging alon lang na sumasalpok sa hindi umaandar na yate ang tanging naririnig namin at ang hangin. Kakabalik lang natin dito sa yate, love. Wala pang ang isang oras eh. Reklamo nito at napangisi naman. Alam ko naman yon. Gusto ko lang siyang mayakap muli. Mahawakan at mahalikan. Kahit wala akong makitang tao sa paligid namin, alam kong nagmamatsyag ang kapitan dahil kung saan man ito naroon at ang ibang crew ng yate. Tumaas ang kilay nito nang makitang pagngisi ko. What about in the cabin? Tanong ko dito. Ngumiti siya bilang pagsang-ayon. At sa loob ng cabin, muling ipinahatid ko ang aking pagmamahal. Mabilis na lumipas ang araw at mabigat ang dibdib kong matatapos na mapagsolo ko ang aking asawa. Ngunit masaya naman kami kasi nag-enjoy ang mahal ko. Matuling lumipas ang araw at tulad ng aking routine simula na makabalik galing honeymoon, maaga akong magising upang maganda ng agahan ng aking asawa. Oo nga't may katulong kami ngunit nakakagaan ang loob at napapasaya ako na gumagawa niyon para sa aking asawa. Literal ngang pinagsisilbihan ko sila ngunit wala akong reklamo. Sir, ang sarap na po. Perfect na ninyo. Nakangiting sabi naman ng isa sa mga kasambahay namin. Sigurado po ba kayo?
Kunot na akong tanong. Aling Nora, tikman mo nga. Utos ko naman sa mayordoma namin. Sir, simula na makabalik kayo galing honeymoon, araw-araw na kayo nagluluto kay ma'am. Kahit imposibleng hindi niyo ma-perfect yung curry na paborito niya. Nakangiti nitong saad na nagpakalma sa akin. Tumikim naman ito gamit ng malinis na kutsara mula sa palayok na pinaglutuan ko. Bagong recipe ito na hiningi ko sa isa pang empleyado kong may lahi. Anong pinagpipiestahan niyo dito sa kusina? Narinig kong tanong ng aking asawa. Nakangiting humawi naman ang mga kasambahay at saka nakita ko ang aking asawa na nakaputing roba at nakasabog ang buhok habang humihikab at papasok ng kusina. Ayoko ng amoy na yan. Nangangasimang sikmura ka sa amoy ng seasoning. Reklamo nito. Bakit masama bang pakiramdam mo? Nag-alalang usisa ko. Ngumiti ito. Medyo, pero normal lang naman siguro to sa unang buwan ng aking pagbubuntis. Tugon nito at nawala ang aking pagkakunot ng noon nang marinig ko ang huling sinabi nito. Bigla akong napaluhod sa tabi niya at nakangiting nakahawak sa kamay nito. Nakaharap na ito sa akin. Talaga? Parang gusto kong magsisisigaw sa tuwa dahil sa aking narinig. Hindi ko mapigilang sumigaw at ang mga kasambahay ay nagtatakang napatingin sa amin. Mabilis akong tumayo at saka niyakap siya. Tawang-tawa naman si Candy. Kagabi ko pa dapat sasabihin sa'yo kaso pagod ka. Nakatawang saad nito at tumango ako. Pinagahalikan ko ito sa leeg, sa pisngi at saka sa labi. Thank you, mahal ko. Pangakong aalagaan ko kayo na magiging anak natin. Mahal na mahal din kita, Ethan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!